Habang naglalakad siya ay may isang taong lumitaw sa likuran niya, binati siya at nagtanong kung may nakita ba siyang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon at itinuloy ang tanong ng babaeng panday, kaya nagtanong si Takero kung may gunting ba sila para sa pangungulekta ng mga materyales pero wala raw silang ganon. Doon siya nakilala ng babaeng panday bilang ang sikat na tagapag-ipon ng mga materyales, kinumpirma ito ng bida at ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang si Rip, at baka raw matulungan niya ito sa hinahanap niya. Ikinwento niya na si Grusa ang kanyang guro na isang panday na may mataas na antas, ngunit kailangan muna nilang hanapin ang isang bagay na mahalaga at nagtanong naman si Takero ng higit pang detalye. Pagpasok nila sa loob ay nakita nila ang mga panday na abala sa paggawa at namangha ang bida sa nakita. Sinabi ni Rip na ang apoy na iyon ay nakabihag sa kanyang puso at pangarap daw niyang matutunan ang teknik na iyon upang makagawa ng espada na karapat-dapat sa isang bayani. Pagkatapos nito ay dumating sila sa opisina ng pinuno, at pagpasok nila ay nakita nila ang isang lalaking may balbas at salamin na nagtanong kung sino ang binatang kasama ni Rip. Ipinakilala ni Rip si Takero bilang ang kilalang tagapag-ipon at sinabi naman ni Gruses na kilala na raw ito kahit bago pa lamang sa lugar. Sagot ni Takero na swerte lang daw siya at ipinahayag naman ni Rip ang ideya niya na si Takero ang maaaring magdala ng Hildra para sa espada na ipapakita sa kompetisyon ng mga panday, pero tumanggi si Gruses dahil delikado raw ang minahan ng Ryuhike at galit na hinahampas ni Rip ang mesa at iginiit na malalaman lang nila kung susubukan nila. Ngunit inulit ni Gruses na hindi siya papayag at patuloy na nang ulit si Rip at ipinabatid na kung ayaw niya, pwede na lang siyang gumawa gamit ang murang materyales at tingnan kung tatawagan pa rin siyang maestro. Ipinaliwanag ni Gruses na sa Ryuhai ay puro halimaw at demonyo na lang ang naruroon kaya't wala na siyang nakukuhang Hildra. Sinabi pa niya na isang panday na hindi pinahahalagahan ang buhay ay hindi karapat-dapat humawak ng martilyo. Nagpasalamat siya sa pagdating ni Takero pero hindi raw niya hahayaang mamatay ang isang kabataan dahil sa kawalan ng pag-asa. Nalungkot si Rip at sinabi kay Takero na kalimutan na lang ang lahat. Ngunit nainganyo na si Takero at nag-alok ng kasunduan kay Gruses na kung makakakuha siya ng Hildra mula sa minahan, gagawan siya ni Gruses ng espesyal na gunting bilang gantimpala at para patunayan na kaya niya, ipinakita ni Takero ang paa ng higanteng alimango na siyang nagpatibay ng loob ni Gruses na ipagkatiwala sa kanya ang gawain. Makalipas ang ilang sandali ay makikita na ang kanilang grupo sa isang karwahe. Ipinahayag ni Takero na ang minahan ay matatagpuan sa kabila ng bire kung saan namumuno si Boss Olive. Biglang nagreklamo si B na gusto niyang kumain kaso naubos na raw ang kanilang baong alimango. Ang mga kasamahan ni Takero ay napansin ang isang kakaibang bagay at ang mga lason na damo sa daanan ng robberies ay natuyo na, at may nangyari rin sa kagubatan ng mga puting puno at dahil dito, nag-alala si Takero at inisip na baka siya ang may kasalanan. Pagbaba nila ay nababasa nila ang isang karatulang nag-aalok ng pauupahan ng mga kabayo at bigla nilang narinig ang isang babaeng nagrereklamo, at agad nilang nakilala ang boses na isa pala itong elf na dati nilang nakasalubong sa kagubatan, at ngayon ay naghahanap ng puting kabayo na kayang tumakbo sa kalangitan. Ngunit imbes na iyon ay ipinakita sa kanya ng may-ari ang isang higanteng uwak, ipinaliwanag ng may-ari na sa lugar na iyon at tinatawag nilang kabayo ang kahit anong hayop na kayang magdala ng mga kargamento, dahil dito ay pareho silang humingi ng paumanhin sa hindi pagkakaintindihan. Sinabi pa ng may-ari na makakakita siya ng puting kabayo sa Boss Raul at ito ang kaharian ng mga duwende. Nang paalis na siya ay muling narinig ang pag-alog ng tiyan niya sa gutom at napansin ni Takero na pareho lang sila ng daan, kaya't iminungkahi niyang maglakad ng dahan-dahan para makapangolekta ng mga materyales sa daan. Nakakita sila ng pulang at berdeng kabute na mataas ang antas at maraming damong buwan. Pagkatapos niyang putulin ang mga ito ay muling nakarinig si Takero ng gutom na ungol at nakita ang elfa sa parehong sitwasyon, humihingi ng tubig at pagkain. Tinulungan nila ito at matapos magpasalamat ay muli itong bumaho kaya't ngayon ginamit nila ang Ken sa kanya para hindi na siya magbigay ng masamang impresyon sa mga elfa. Sa wakas ay ipinakilala ng elfa ang sarili niya bilang Belbovita Brolit na isang mahirap mabigkas na pangalan para sa mga tao, kaya pwede raw siyang tawagin na Brolit. Dahil 2 beses na siyang tinulungan ni Takero at hindi niya kayang hayaan lang iyon ng walang kapalit, kahit si Takero naman ay hindi naghahangad ng kabayaran at ipinilit ni Brolit na tulungan siya sa trabaho, at nang pumayag si B ay tinanggap ni Takero na samahan siya nito hanggang sa lungsod. Nagpatuloy sila sa pangungulekta ng mga bagay at biglang tumakbo si Brolit,
masayang ipinapakita ang martilyo ngunit nang tingnan ay bato pala iyon, ilang sandali pa ay nakakita naman siya ng totoong dumi tapos ng isang lasong kabute. Habang natatawa ang lahat ay inisip ni Takero na pareho lang sila ni B ng antas ng pag-iisip, makalipas ang ilang oras ay dumidilim na at nag-alok si Brolit na kumuha ng panggatong, pero sinabi ni Takero na may dala siyang mga batong mahika. Ngunit tinuruan siya ni Brolit na dapat mag-iwan ng bakas ng apoy upang malaman ng ibang manlalakbay na magandang lugar iyon para magkampo, kaya umalis ito para kumuha ng kahoy at pagbalik niya ay dala niya ang isang buong troso at nang itapon ito sa ere, pinutol niya iyon sa maraming piraso gamit ang kanyang espada. Namangha si Takero at lalo na nang mapansin niyang ang mga espada ni Brolit ay may ranggong A. Kinagabihan ay naghanda si Takero ng paborito niyang sopas na may karne at naaliw si Brolit sa sarap nito at sinabing labis siyang natuwa, habang kumakain ay nagkwentuhan sila tungkol sa patutunguhan nila. Ibinahagi ni Brolit na hinahanap niya ang puting pagaso ng langit, isang nilalang na matagal nang gustong makita ng kanyang kapatid na si Arguara, dahil patuloy siyang pinapakain ni Takero ay pakiramdam niya ay lumalaki ang utang na loob niya rito. Kaya inalok siya ni Takero na maging tagapagtanggol niya para maturuan din siya ng mga teknik sa espada, ngunit para kay Brolit ay napakaliit ng kabayarang iyon para sa lahat ng ginawa ni Takero at dahil 2 beses na silang pinagtagpo ng tadhana, inisip ng elfa na isa itong magandang senyales. Pinuri niya ang Diyosa at tinanggap ang alok ni Takero na maging kanyang tagapagtanggol, pagkatapos noon ay natulog na silang lahat kaso hindi makatulog si Takero dahil sa malalakas na hilik. Kinaumagahan ay makikita si Takero na antok pa rin. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad at natatanaw nila ang isang lungsod sa malayo, sinabi ni Brolit na ang kaharian ng mga duwende ay nasa kabila ng tulay at naroon din ang kabundukan ng Ruhi, habang tinitingnan ito ay napansin niya na kamukha raw ito ng bundok ng Otaka sa kanyang sariling mundo. Nagtanong si Brolit kung ano ang ibig niyang sabihin ngunit sagot ni Takero na mahaba ang kwento. Pagsapit ng gabi ay pumunta sila sa isang restaurant at umorder ng masarap na ulam na may karne at sa unang subo pa lang, pinuri agad ni Takero ang lasa nito. Binanggit naman ni Brolit na tama nga ang sinabi ng kanyang kaibigan tungkol dito. Nagtaka si Takero at tinanong kung may iba pa ba siyang kaibigang elfa at umiling si Brolit at sagot niya na isa itong lalaking butiki. Medyo nagulat si Takero at ipinaliwanag na nakakatuwang pagkakatulad iyon, dahil ang kaibigan din niya ay isang lalaking butiki at ikinwento ni Brolit na ang kaibigan niya ay may titulong Honorary Dragon Knight, na isa siyang kabalyero ng imperyo ng Stolfos at dagdag pa nitong pupunta siya sa Belkame kaya't posibleng nagkita na sila. Biglang may sumasabat sa usapan at binanggit na nagkita na sila at nakilala agad ni Takero ang boses. Paglingon niya ay nakita niya si Clay at natawa si Clay sa pangyayari ng sitwasyon dahil hindi niya inakalang ang kaibigan ng kaibigan niya ay siya rin palang kaibigan ni Takero. Lumapit siya kay Takero at medyo inis na tinanong kung aalis ba ito ng lungsod nang hindi nagsasabi. Ipinaliwanag ni Takero na nagpaalam naman siya sa guild at iginiit niyang panandalian lang siyang mawawala. Pagkatapos ng biro ay tinanong ni Clay kung saan siya patungo. Ipinahayag ni Takero na pupunta siya sa minahan ng Ryoi para kumuha ng Hildra, nabigla si Clay at sinabing imposible iyon dahil ang mga nasa antas ni Takero ay hindi pinapayagang tumanggap ng ganitong klaseng misyon sa minahan. Sagot niya ay alam niya naman iyon pero hindi siya makatanggi nang makita niyang kailangan nila ng tulong. Binalaan siya ni Clay na napakadelikado ng lugar na iyon kaya't dapat lang na makakuha siya ng magandang gantimpala. Tumatango si Takero at ipinaliwanag na syempre pangako nga ni Maestro Bruces na gagawan siya ng isang alamat na gunting, dagdag pa niya na kung magugustuhan siya ng isang taong mataas ang katayuan, maaari pa siyang regaluhan ng mga mag-agarang kaserola o kawali. Napabuntong hininga si Clay at binanggit na hindi niya alam kung sobrang bait o sobrang inosente lang si Takero, ngunit ngumiti lang siya at ipinabatid na para sa isang tagapag-ipon ay mas mahalaga ang gunting kaysa espada. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan na nilang umalis ngunit pinigilan sila ni Clay at binanggit kay Takero na sasama siya sa kanila, pupunta rin daw siya sa Bore para ipaayos ang kanyang sibat at plano sana ni Takero na tumanggi, ngunit masayang pumayag si Brolit at tinawag si Clay bilang isa pang sword guard o tagapagtanggol. Nagustuhan ni Clay ang bagong tawag na iyon at tinanggap ang alok. Kinaumagahan habang naghahanda sila sa paglalakbay ay napansin nilang si Clay ay nakikipag-usap sa mga gwardya sa pasukan ng lungsod, pagbalik niya biglang nagbago ang pakikitungo ng mga gwardya sa kanila at ngayon ay magalang at napupuno ng respeto.
Medyo naguluhan si Takero kaya tinanong niya si Clay kung ayos lang ba ang lahat. Sumagot ang lalaking butiki na binati lang niya ang ilang kakilala at tila papayagan naman silang makapasok at pagdaan nila sa espesyal na pintuan. Ipinaliwanag ng gwardya na ang Boss Raul ay nagsimula bilang isang minahan na itinayo sa loob ng mga kuweba na naiwan matapos kunin ang bakal. Pagkatapos nilang bumaba sa mahabang hagdanan ay tinanggap sila ng gwardya at sinabing maligayang pagdating sa kaharian ng mga duwende. Namangha si Takero nang makita na isa pala itong buong lungsod sa ilalim ng lupa. Pagkatapos noon ay ipinaliwanag ng gwardya kay Clay na ipinapatawag siya ng hari. Lalong nagulat si Takero at agad niyang tinanong kung kilala ba ni Clay ang hari at pilit namang umiwas si Clay at ipinaliwanag na komplikado raw ang relasyon nila. Pero itinama siya ng gwardya at iginiit na siya ang bayani na nagligtas sa hari mula sa tinatawag na Demon Thunder. Tinanong ni Takero kung totoo iyon subalit mariing itinanggi ni Clay at sinabing hindi naman ganoon kalaki ang ginawa niya. Ikinwento niya na ang mga duwende ay bihasa sa paggawa ng mga sandata ngunit hindi sa paggamit nito, kaya napilitan silang magbayad ng buwis sa isang malupit na demonyo ngunit nang makita raw ng demonyo si Clay, agad itong tumakbo sa takot. Habang papunta sila sa palasyo ay sinabi ng gwardya na nagtayo sila ng estatwa upang alalahanin ang araw na iyon. Paglingon nila ay nakita nila ang isang napakalaking estatwa ng bato ng isang dinosaur, na mula si Clay sa hiya habang tinitingnan ito. Sinubukan siyang mapakalma ni Takero at ipinaliwanag na hindi naman daw ito masyadong magkahawig, pero itinuro ni Clay na nakaukit pa rin ang buong pangalan niya sa ilalim ng bato at pagdating nila sa palasyo ay nakilala nila ang hari na si Zorwodi. Pagkakakita pa lang ni Clay sa kanya ay agad niya itong pinagalitan dahil sa pagpapagawa ng estatwa niya. Medyo naguluhan ang matandang hari at nagtanong kung hindi ba niya ito nagustuhan at nagpatuloy ang kanilang pagtatalo habang pinapanood lang sila ni Takero at Brolit. At napansin nilang parang malapit talaga ang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos ay sinisingit ni Takero ang sarili sa usapan at nagpakilala sa hari. Sinabi niya na inutusan siyang mag-abot ng isang sulat ng rekomendasyon at nang basahin ito ng tagapayon ng hari ay nalaman nilang galing ito kay Cruces at ito ang kinatawan ng guild ng mga panday sa komersyal na distrito ng Belsem, at humihiling ito ng permiso upang makapasok sa minahan ng Ryuhai. Sa pagdinig nito ay ipinaliwanag ng hari na ilang buwan na ang nakalipas mula nang ang minahan na iyon ay naging pugad ng mga demonyo matapos ang isang malaking lindol. Pagkasabi ng hari ay muli niyang tinanong si Takero kung talagang desidido siyang pumunta. Sumagot si Takero na syempre ay pupunta pa rin siya at dito ay sumasabat si Clay at binanggit sa hari na siya mismo ang magprotekta kay Takero. Dagdag pa niya ay kasama rin nila si Brolit na isang napakahusay na mandirigmang elfa, kaya wala raw dapat ipag-alala. Dahil dito ay pinayagan sila ng hari at bilang dagdag na utos ay hiniling niyang alamin din nila ang totoo tungkol sa mga demonyo at sa minahan ng Ryuhai. Pumayag naman si Clay pero nagreklamo si Takero dahil gusto niya lang naman mangolekta ng Hildra. Kahit paulit-ulit siyang nagrereklamo na hindi siya pinansin ni Clay, ilang sandali pa ay nakita na sila sa harap ng pasukan ng minahan at doon nila nakilala si Sambo, ang punong tagatanggap ng guild ng mga adventurer sa lungsod at siya rin ang magiging gabay nila. Nang handa na ang lahat ay binuksan nila ang pasukan ng minahan dahil sobrang dilim sa loob, gumamit si Takero ng mahika at nagulat ang iba at tinanong kung ano ang ginawa niya, sagot niya na isang simpleng mahika lang iyon ng liwanag walang espesyal. Habang maliwanag na ang paligid ay tiningnan niya ang mapa ni Sambo at para masiguro na hindi sila maliligaw at ginamit niya ang kakayahan, namangha si Brolit at tinanong kung nakapagsabay ba siya ng dalawang mahika ng sabay. Si Clay naman ay nagduda at tinanong kung hindi na naman siya gumagawa ng kalokohan. Hindi na lang sila pinansin ni Takero at nagpatuloy sa paglalakad at gumamit siya ng scan pero wala siyang nakitang maganda, kaya ipinaliwanag niyang kailangan nilang pumasok ng mas malalim at nagtaka si Sambo at tinanong kung kaya ba niyang malaman iyon sa isang tingin lang. Bigla namang nakaramdam ng kakaiba si B at pati ang iba ay nakapansin din. Agad na inutusan ni Clay ang lahat na dumikit sa pader at para makasiguro ay ginamit ni Takero ang mahikang boss char at nang gawin niya ito, nakita niyang may dalawang nilalang na papalapit dalawang higanteng gagambang kuweba. Agad na napatay ni Clay ang isa at habang nilagyan naman ni Takero ng kuryente ang isa pagamit ang mahika na dahilan para maparalisa ito at mapatay ni Brolit, pagkatapos noon ay ipinagpatuloy nila ang paghahanap ng mga mineral. Sa isa sa mga pader ay napansin ni Takero na may bakas ng Hildra sa loob at tinanong niya kung ayos lang bang siya ang magmina sa sariling paraan.
Sumagot ang duwende na oo at dahil dito ay pina-atras ni Takero ang lahat at naglagay ng harang na mahika. Ginamit niya ang furry at nang ihagis ito sa pader ay isinabay niya ng eruption at pag-alis ng usok mula sa pagsabog. Bumungad sa kanila ang napakaraming mineral at nilapitan ito ni Sambo at nagulat nang mapansin na iyon ay mga piraso ng Hildrita. Nalito si Takero at tinanong kung hindi ba iyon Hildra at ipinaliwanag ni Sambo na hindi. Dahil mas bihira pa raw ang Hildrita at gumamit si Takero ng scan at napatunayan niyang totoo nga, tumitingala si Clay at nakita ang Hildrita na nakakapit sa kisame. Sinabi niyang ramdam pa rin niya ang malakas na enerhiya na lumalabas dito at biglang tumakbo si Brolit at nagsabing may papalapit, nakaramdam din si Takero at agad na nagbantay at nagtanong ang iba kung ano ang nangyayari, at maya-maya ay nakarinig sila ng kakaibang tunog. Nakilala ito ni Sambo at ito ang demonyong matagal nang nagpapahirap sa kanila, ngunit kalmado si Takero at binanggit na siya na ang bahala rito at pinayuhan siya ni Clay na huwag magpadalos-dalos dahil delikado, pero ngumiti lang si Takero at sinabing magugulat sila sa sorpresa niya. Nang lumabas ang nilalang ay nakita nilang isa na namang higanteng alimango, si Takero at si B ay parehong napasigaw sa tuwa, tumutulo pa ang laway sa sobrang excitement dahil nakakita na naman sila ng isa pang crab.